It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching, or some headlines we're watching this Monday, October 7. Here are some personalities who filed their COCs for Senator today. There is Interior Secretary Benhur Abalos, as well as former Senators Bam Aquino, Manny Pacquiao, and Gringo Onasan. Retired Marine Colonel Ariel Carabin, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, and former Defense Secretary Norberto Gonzales also filed their COCs. Senators Bong Revilla and Pia Cayetano are also seeking another term. Some Moro and indigenous peoples groups are condemning the Ipanaw Sambayan party list and its nominees. These are former NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, former National Commission on Indigenous Peoples spokesperson Marlon Bosantog, and SMNI's Jeffrey Celis. The groups urged the COMELEC to disqualify the party list, citing its nominees' history of red tagging and violence against IPs. Pope Francis has named Caloocan Bishop Pablo Virgilio David as one of the Catholic Church's 21 new cardinals. David's installation ceremony is scheduled on December 8th. He will be the 10th Filipino cardinal, ranking second only to the Pope in the church hierarchy. And joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star over there, and of course over here, Storycon's resident political pundit, and generic yan. Good. Ronald Llamas. Magandang umaga. Ay, magandang lunes pala. Magandang lunes. Magandang hapon. Magandang lunes sa inyong dalawa. At magandang hapon. Happy Monday. ba't kakaiba tayong dating ni Aming yun? Oo, parang Bakit naman? Diba? Iba, no? Ano yun? okay ah. Anong pagkakaiba nun? Hindi, iba. Angelic, Oh. angelic eh. Angelic ang dating mo eh. No? Kahit man lang sa damit, angelic. Yung ba epekto ng lunes? Hindi Hermes yan hindi Hermes. Ami, bago kami. Kasi parang, di ba, maganon eh. Parang parang... Hindi, anyway mo na. Hindi ako passionista eh. Basta kakaiba yung dating ni Aming yun. Si Ami Pamintuan, ang editor-in-chief ng Philippine Star. Banal ba? Banal yung dating? Banal yun! Banal! Parang si Cardinal Ambo David. Okay. Galing kasi dun sa istorya ni Cardinal David. Inaano ko kataga. Parang ko lang sabihin mong walang himala. Pupunta kami ng kapatid niya eh, si Randy David. Pupunta kami sa ordination niya sa December 8. Oh, wow! Wow. Ako kasi para matalsikan ng kabanalan. Baka sakali. No? Kailangan mo yun. Kailangan mo yun. Diba? Baka tablan Kaibigan ko yun si Cardinal Tagle. Nung martial law, diyan ako nagtatago sa kanya eh. Sa seminaryo na sa Tagaytay. Tagaytay. Tahanan ng mabuting pastol. Ba't ka napunta doon kung mabuting pastol? Kasama ko si Gasti Ortigas doon. Pero alam mo, Bok, bagay yung suot ni Ami sa araw na to kasi yung mga nag-file ngayon talagang walang himala. Maraming mga interesting na nag-file today. Yes. Napaka-diplomatic mo. Interesting. Kala ko sasabihin mo, maraming characters. Well, interesting characters. Characters can be good or bad. Para yung may you live in interesting times. The Chinese curse. Diba? You wanna do a quick rundown yung mga interesting na nag-file today? Well, of course, nabanggit natin iba kanina. Pero among other people, nag-file din ng yung party list niya, isa siya sa mga nominees, yung anak ni Janet Lim Napoles is running for a position as a party list representative sa Kaunlad Pinoy Party List to represent small business owners and informal enterprises sa Kongreso.
Talagang Small business owners. na-inspire siya nung na-absuelto yung kanyang nanay, ha? Pero Sa isang kaso. convicted naman siya doon tayo. Di ba? Oo. Malay mo, bawiin. O ipardon. Hindi, kasi inspiring nga naman ng kwento ng small business owner sila dati. Tapos, Di ba? Naging bilyonaryo. Baka fake business yan, ha? although, just for some context, si Ben Hurluy, yung key witness dun sa pork barrel scam. Tatakbo rin? Hindi. In his testimony, I think this was, what year was this? In 2023, in his testimony, sinabi niya na yung mga anak ni Napoles, including si James Christopher, took part in faking the liquidation documents. Nagpipirma raw sila ng liquidation documents. That's his allegation in court, but that was also done in court. Pero yung mga nakulong dati, lahat nakalaya na eh. Well, yeah. Yung 3 senador, yung kanilang chief of staff, yung isang chief of staff namatay sa kulungan. Nanalo pa. Oo, di ba? Si panalo pa at tatakbo pa nga. Tatakbo pa nga. Kahit nga si Alice Go, tatakbo po re-election. Tama. Oh, di ba? The audacity, di ba? The audacity. Sabi nga nung bunso ko. Sabi ni Obama yun, the audacity. Ito, the audacity of cynicism. No. Kaya nga, Of course, you also have, well, I think this was over the weekend or on Friday, yung vendors party list, si Diwata, yung, I think one of the... Yeah, one of the nominees. Pero hindi siya yung at primary least nominee. marginalized yan. Pero hindi siya yung primary nominee. Number 4 siya. Yung Number primary 4. nominees are Ibig sabihin, gagamitin siya para itulak yung mga number 1, number 2, di ba? Or baka mangyari sa kanya yung kay Guanzon. Biglang nag-number 1. Pinaltan yung mga nakakaso pa sa Supreme Court. Okay, Bok, may timbre lang sa atin, nasa Comelec Davao ngayon si dating Pangulong Duterte at si Baste Duterte. Or mayor and vice mayor. Getting ready to file. Mayor and vice mayor. We will try to have the video in a Sinong while. mayor? Digong, siyempre. Digong. Kung si Baste ba, may tulog yun. Kung si Baste, may tulog yun. So kung mayor yan, tatakbo na si Carlo Nograles. Well, Yes. ata, si Bigsata yung di ba? Ang nag-file for mayor? Hindi ko pa nakita. Pero ang plano dati, si Carlo. Parang Bartagolan baka bastusin ni Digong si Kwan Although baka mas malakas din yung ni Mig kung siya yung Miggy kung siya yung tatakbo dahil iba yung pag binastos yung babae baka ikaw yung magbukhang kontrabida. Baka sa kung tatakbo sa nationwide. Pero sa local kasi, local, iba yan Bardagulan talaga dyan Tapos Davao pa. Davao pa. And Bailiwick well, of course, those are considerations. Anyway, abangan natin yung video kasi maya baka makita na natin. So may Diwata, yun nga lang, hindi siya yung nasa taas, pero siya yung parang mukha ng party list nila. So mga wais din yung party list nila. Si Ricky ng Bunyog, kwan din yun, influencer, tatakbo. Number 1 naman yun, number 1 sa party list. Si Paulo nag-file na, si Paulo for re-election. Congress yun. Then you have Wanda Teo, dating Tourism Secretary, running under Turismo Party List. So, hindi na yung AXIS. No? AXIS kasi medyo masigip na sila doon I think nandun yung asawa ni Rafi. Oo. Pero 2, 3 yata yun nakapasok, di ba? Hindi naman isa lang Pero may iba pa silang I have a list here somewhere, but anyway. I saw the list kanina may mga... Si Manny Pacquiao, may 2, 3 party list yata yun. Nag-file na siya, nag-file na. 2, 3? Oo. Yung Pacman, at saka yung isa pa. Yan ang bagong ngayon. Meron kang political party and then you have a party list. Yan yung bago. Then of course, ang natatandaan ko, yung original intent niyang party list, hindi pwede yung political party. Tama. And religious groups na mag-field ng mga representative. Kaya hindi ko na malaman. Ang pinakagusto ko ngayon na rekomendasyon ngayon, final ni Senator Coco Pimentel, pag naupo daw siya, magtutulak siya ng reform sa party list law.
Kaya lang, good luck on that dahil syempre, mga mambabatas yung gagawa niyan eh. Kaya tingnan natin kung ano ka. Kahinatnan, but it's really become a mockery, no? Yeah. Si Coco, tatakbo yata sa Marikina. It's a failed experiment. Yes, yes. Well, may 2013, was it 2013 yung Supreme Court decision on party list that expanded the scope and the qualifiers for party list groups and nominees. So hindi ka na kailangan maging member ng... Kasi nga daw, wala dun sa Wala sa batas. Ang kakulangan nandun sa batas. Yeah, that's true. So kailangan, pag nireform mo yung batas, para lang ma-limit na yan, nakakahiya na yung natin, supposed to be marginalized representation. Tignan nyo naman kung sino-sino na yung mga naglalabasan dyan. Mga bilyonaryo. Yes. Well, you do remember in the last administration, the richest congressman was a party list representative. Tama. Yes. Pero dapat kasi kahit may ganong klaseng opening sa batas, dapat malinaw naman yung spirit of the law eh. Huwag mo kontrahin yung spirit of the law. At saka yung mga diskusyon nung binubuo yung konstitusyon, malinaw naman yung diskusyon doon eh. Pero siyempre, may tendency yung ating Supreme Court na mag-judicial legislation rather than just interpreting the law. No? At yun ang nangyari. Saka, ang problema sa mga tao natin, walang self-restraint, Pwede mo naman i-disiplina sarili mo. Ano yun, Ami? Ano yun? And, she's looking for self-restraint. Ano yung binanggit mo? She's looking for self-restraint. Can you imagine that? Parang, ano yun? Parang gusto mo magkaroon ng decency. Oxymoron. Decency, di ba? Oxymoron ba yun? Can you imagine looking for that as the election season approaches? Mahiwaga rin ito si Ami, no? Oo. Very spiritual talaga dating yan. Hindi, parang anghel eh. Di ba? Pagka anghel ang dating mo, naniniwala ka sa kabutihan ng tao. At sa mga milagro. Oo. Nag-hallucinate siya pa ako. Hallucination na pala yan. Ikaw naman, milagro na nga sinabi namin, hallucination pa. Ami, isang kuweba ka ba nakatira nitong mga nakaraang dekada? Okay lang yan. Ako nung biyernes sabihin nito ng ganun eh. Okay, so may ganun. Tapos of course, yung kay Lorraine Badoy. Oo. Isa pa yun. The party list nila. Indigenous people. IP, no? Parang hindi naman siya galing sa sektor na yun. Pero yun nga the Supreme Court said that you do not have to be a member din. Parang si Mikey Arroyo, no? Party list nominee ng security guard. Tsaka tricycle driver. Security guard. Tsaka tricycle driver. That was controversial then, but now it's the norm. It's the norm now. It's the norm. Can you imagine? We were all shocked then, but no more. Siguro yung mga gumawa niyan, ay iniisip nila, siguro mahihiyain naman ng mga politiko. No, hindi naman nila bababuyin yung party list system, no? Masyadong mataas yung pagtingin nila sa mga tao eh. Pero to Ami's point, in the end, you have to revise the law or amend the law. Kasi in the end, if the Supreme Court says this is what the law states, this is the letter of the law, then wala ka na ibang pagpupunta, wala ka na i-appeal na iba eh. Hindi, pwede mo sanang i-invoke the spirit of the law at saka yung discussion sa... Who do you appeal to? Sa Constitutional Commission noon. Diba? Hindi, noon sana. No? So there, in the end, keep your fingers crossed that Congress may someday, like the dynasty proposal, that someday there will be epiphanies down the line. At least yung dynasty, meron na nag-challenge sa Supreme Court, remember? Meron na nag-file asking the Supreme Court to compel Congress to pass an enabling law. Kasi daw, yung negligence na daw yun ng kanilang constitutional mandate na hindi nila pinapasa yung enabling law for dynasties. Kahit man lang i-regulate, kahit i-limit, kahit naman hindi completely prohibited, di ba? Parang in so many words, mahiya naman kayo, parang ganon. Ang sagot ng Kongreso, Deadma. Although, what I understand, yung BARM Electoral Code, they've inserted some provisions. May anti-dynasty sa BARM. Buti pa sa BARM. Oo, can you imagine that? Yung BARM Electoral Code that they passed recently. Yes, mabuti pa. Yes, tama yun. Anti-dynasty provisions. Tama. And sa kanila, for the longest time, malaking problema ang issue ng political clans. Tama. Yes. So there's saka sa Youth movement Council, bawal ang specifically bawal.
Sa Youth Council, di ba? Kabataan, sangguniang SK, kabataan. sa mga SK. Specifically, SK. Oo. So, Pero, ewan ko kung So, bakit. anong pero nilalabag? nilalabag din. Anong gusto palabasin? Mga Nilalabag matatanda yan. lang hindi natututo. Kaya Oo, ito. parang bata pa, trapo na. Di ba? Yun yung bata pa, dynasty na. Hindi. Sa sangguniang kabataan, talagang binawal. Na may kamag-anak within that area, talagang specifically binawal siya. So, pwede siyang gawin, di ba? Yeah, it can be done. You just need the legislators to do it. Good luck to you. Yan ang problema. Okay, Bok, I think we have Mary Mon on the line. Pero panghuli, Yes. bukas, marami pang mga interesting na May hahabol. magpa-file. Parang Last day na last day. bukas Mas marami ang bukas. Last Mas day na marami eh. bukas kasi 8 bukas eh. Very Last day Mas na. maraming naniniwala dyan eh. Pungsoy ni Ami yan. So, tomorrow we will have a special again. Oy, maaga tayo bukas. Talaga, last day. Last test tayo. Di ba, Job? Last day yan. Kung paalala naman, baka makalimutan mo. Problema pag matanda eh. So, we'll see you tomorrow at 3 o'clock in the afternoon for the last day of filing Mukhang ng COCs. may tiga rito na magpa-file eh. Talaga? Sino? Alam ko, merong marites. Yun ba yung yung sabi ko siya? Merong marites. Ewan ko kung totoo Mukhang may si magpa-file Willie dito Revillame. eh. At kita mo to. Sabi ko nga, di ko nga pinangalanan Hindi, eh. nagmamarites lang naman ngayon. Basta Ewan ko hindi kung ka nagsabi totoo. na ikaw talaga, Ami. Para nga, Alam mo naman dito, Basta ang madaling tanda ko, kumalat sa sinabi mga niya, ganyan. basta ang tanda ko, tinanong ko yun. At sabi niya, hindi. Dahil may kontrata siya. That was very specific. We asked that. Kasi, Pero but yung marites na yan it's actually been going on for some time now. may marites din sa Cavite. Sino ba magpa-file for governor sa Cavite? No? sino? Ha? Paano Kasi si John Vic daw magdi-DILG. Diretso na eh. Nilalagyan ko nga ng mystery eh. Oo nga. Kaya Hinihintay May namin pumunta ka, yung Ben mga Hur. announcement today kasi yan. Si John Vic daw magdi-DILG. Nag-file na si Ben Hur eh. Oo. So kailangan may announcement na although baka hindi nagpuntang Laos si President Marcos So, sinong papalit sa kanya? Ayan nga, hinihintay ko kung sino magpa-file for governor sa Cavite. Kung merong magpa-file na hindi si John Vic, ayan, paano yan? Mga 98%. Sige na, sabihin mo na yung marites mo. 98%. Na magdi-DILG siya. Ay, hindi. Sino nga papalit Hindi, pero sa kanya? depende nga yan kung may magpa-file for governor na hindi siya. Paano may one term pa siya for governor? May one term pa siya. Oo. No? Wait, teka, nakikita ko Yes. Ito na si Mary Mon. I think we have already on Zoom. Si Senator. Our first guest for this afternoon. Okay. Former Co-op Commissioner Heidi Mendoza. Ma'am, magandang hapon. And we invited you today kasi may nababalitaan kaming hindi kami sigurado kung tama ang dinig namin o hindi. Kayo na po kaya magsabi. Oo. Napakabanyo ko. Good afternoon po. Magandang hapon po. Good afternoon, Magandang hapon. Long time no talk. No. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa inyong tagapakinig. Yun muna siguro ang topic for the day. Nag-aralan ko na sumayaw no? Nag-aralan ko na rin kumanta. Ayan. Ito na. Ayan na. So, are you... Wonderful tonight. Yung kinanta ni Robin Hood. Oo, hindi ba? Hindi bagay kay Ma'am yun. Ma'am, so kayo nga ba will you throw your hat in the ring tomorrow as intimated to us by our Marites? Ano ba yun? Bukas, unang umaga, ako po ay mangangahas at lalakasan po ang aking loob na magpunta po doon sa Manila Hotel para po sumali sa mga nagpa-file. Alam ko hong sa mahabang panahon, ako po ay nagsabing hindi ako tatakbo. Alam kong sa mahabang panahon ay pinilit ko pong gumawa ng mga bagay-bagay kung paano ako makakatulong na magbigay ng boses doon sa mga mamamayan na hindi gaanong napapakinggan without entering into politics and ho. Balit sa atin hong nasaksihan, ang dami-daming nawawala sa budget, ang dami-daming nasasay. Wala ho tayong nakikitang umaalma
hanggat meron silang, until after magkaroon sila ng kanilang sariling interest, di ba? Kung hindi pa nag-away ang mga iba't ibang, sabi natin si Godzilla at si King Kong, hindi natin makikita kung anong nangyari. Hindi mapapag-usapan ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya matapos yung medyo urong-sulong na pagdedesisyon, nag-iipon po ako ng lakas dahil hindi ko po matanggap na sinasabing ito yung sistema natin ng eleksyon. Pera-pera lang yan. Tapos ako po, all my life, 27 years po ako nagbabantay ng pera ng bayan. Hindi ko po matanggap na yung pinaka-sensitibong pagpili ng dapat mamumuno sa atin ay dadaanin natin sa pera-pera lang. At parang resign na rin po yung lahat na kung sino ang sikat, kung sino yung kilala, kung sino yung may pera, siya po yung tumatakbo. Tuntok man sa buwan ng aking pong katanungan. Asan yung mga matitino? Asan yung mga mabubuti? Asan yung mga sinasabi nating qualified? Takot ba tayong masiraan? Takot ba tayong kilatisin? At yung takot ba yon ay magiging sapat upang pigilan natin, upang isa-isang tabi natin yung ating paghahangad na kahit minsan makapagbigay tayo ng statement, hindi lahat ay masaya dito sa mga pangyayaring ito. At gusto ko rin sabihin, hindi lahat ay nadadaan sa pera. So, mangangahas po ako bukas dahil alam ko po, wala man akong pera, wala rin ako sigurong political party, pero mayaman po ako sa karanasan pagdating sa pagbabantay kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Mayaman po ako sa karanasan kung kaya po ako'y napagkatiwalaan ng maraming mamamayan nung ako po'y nanungkulan bilang COA. Malinaw po ang aking kaisipan kung anong kontribusyon ng binabala ko, anong pagbabago, at bukas din po ako sa katotohanan na uphill battle po ito. Pero sa puso ko, sa aking paniniwala, sa aking pananampalataya, hindi enough yung takot upang mapagilan ang aking intensyong makapag-ambag kahit po kaunti. Kung hindi man makatawid ang ambag na ito, makagising, maka-inspire, makabigay ng lakas ng loob. Kasi yung bureaucracy ngayon, lumaki akong kahit papano, hindi man masyadong ideal yung nakaupo or sabihin natin uso na rin nun yung mga palakasan, meron pa rin pong mangilan-ngilan na naninindigan o tahimik na nagtatrabaho at hindi sumusunod sa mali. Nakita natin sa mga napanood natin, napakinggan natin doon sa Quadcom, gulat na gulat po ako. Hindi lang po pala pera ng bayan yung ginagamit, pati rin po yung posisyon. Pati rin po yung mga taong dapat nagtatrabaho lang at pumapanig lang sa tama. So ang sabi ko po, kung kapusin man, kahit papano, pagbigay tayo ng tapang. So bukas sa umaga, sana ay magkaroon ako ng lakas ng loob. Pero at the same time, sinasabi ko na lang, huwag na sana ako magising. Paano mo balak i-organize yung kampanya mo, Heidi? Lalo na wala kang partido, wala kang makinarya, wala kang masyadong resources. So, paano mo balak i-organize? Yan ba yung proverbial na build it and they will come na framework? No? Po ako naniniwala na, kasi naniniwala akong hindi lahat ng tagapaglingkod bayan na lagi ko silang kinakausap, lagi ako nakikipag-interact sa kanila, hindi lahat sila ay passive lang. Hindi rin lahat ng mamamayan ay tahimik lang. Pero nag-aabang ba ng sino yung mapapagkatiwalaan? At pasensyahan nyo na po, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Ang aking pong experience ay mukhang napagkatiwalaan naman po ako. At sa awa ho ng Diyos at tulong ng marami sa inyo, marami kong nakasama, ay naingatan ko po ang tiwalang yon. So sana iniisip ko na bukas, kapag formally ko i-final yung aking certificate, sana ay maraming magpahayag ng suporta. Ang biro ko nga huwag niyo naman akong iwanan. Huwag niyo akong iwanan sa punto na kailangan kong magmakaawa na magbigay sa akin ng suporta at pondo. Naniniwala akong kung may tatayo at maglalakas loob, maraming Pilipino ang makikinig. Ma'am, sino po kasama niyo? May mga kasama ho ba kayo? Of course, I won't call it a slate, pero meron ba kayo mga nakausap na maaaring sumama sa inyo dun sa
sa inyong paglaban? Filing with you, kumbaga. Actually, akala ko tungkol sa pork barrel. Actually, Ed, nung una, nakikipag-usap ako, samahan mo ako. Marami yung kadahilanan ang naibigay sa akin. Hanggang sa huli, nag-decide po ako, siguro dapat ako lang. Kasi mahirap itong aking laban. At para din masanay ako na hindi ako dapat masaktan kung ako'y walang makasama dito sa laban na ito. Ang ibig ko sabihin, it's better to start na wala kang expectation. So I'm alone. I'm going there on my own. And yet, in my heart, malakas ang loob ko. Matapang ako, naniniwala akong hindi ako mag-iisa sa labang ito. Mas mainam na po yung mag-isang nagsimula kaysa sa yung mag-isa sa dulo ng kampanya. Yun na lang po yun. Pero I must admit, at hindi ho talaga ako marunong magsinungaling at napaka-transparent ko rin. Takot po ako dahil napakahirap po nito. It's an uphill battle. Pero katulad po ng mga ginawa ko noong 2011, sa panalangin, sa pananampalataya, sa paniniwala, sa kakayahan ng Pilipino at sa dangal ng bawat mamamayan, hindi nawawala yung tapang. At ang tapang nakakahawa yan. Ayaw ko give up yung hope. Kasi ilang beses na ako nagsasalita sa voters registration. Sasabihin ko ho, boto kayo. Sasabihin po lagi, wala namang nangyayari. Pare-parehas lang yan. Yes, ma'am. Nakukunsya po ako kung sasabihin kong, hindi, bumoto lang tayo. Basta magparehistro, mag-participate tayo. Tapos pag tinanong ho ako, sino pong iboboto natin? Ma'am, in the end, of course, in the end, you're looking at a position in the legislature. So, I should ask you kung anong gusto yung gawin in terms of amending existing laws or policies with regard to how public money is spent. Among other things, for example, confidential funds, intelligence funds, MOOE ng Kongreso, they're both been under attack, CF, IF, and MOE, among other things. Anong gusto yung baguhin sa sistema? Anong nakikita niyong very urgent? As a legislator? Lahat. Unang-una ho, siyempre, hindi ako prepared. No? Pero ito yung sasagutin ko. Una, ang tinitingnan ko muna, bago tayo mag-usap ng specific laws, ang unang-una muna, yung strengthening of institutions. Strengthening of institutions such as the Commission on Audit. Napakatapang po sana at talas ng power ng Commission on Audit. But there are certain na wala sa Commission on Audit. Una, ang COA po, sinasabi natin independent. But how can we be independent when we need to beg for our budget? Kung kailan po budget hearing, saka ka po usapan sa mga audit findings, di po ba? And long time ago, we've been proposing na sana yung pag-propose po namin ng budget, hindi na kailangang sabihin na maghihingi kami na, kumbaga parang ang audit fees ay i-determine na lang. Ang ibig po sabihin, on basis of our computation, makompute namin, ito yung mga taong nasa audit, ito yung kailangan naming supplies, ito yung kailangan naming tulong sa kanila. And on that basis, a percentage of the national budget, sabihin natin 1% of the national budget should go as an audit fees, di po ba? Dapat ito po ang pamamaraan ng pagdedesisyon kung paano po bibigyan ng budget ang COA. Parang kasi fiscal po, independence. aminin natin yung katotohanan. As long as we need to beg and line up before the Congress and the Senate to ask for our budget, the Commission will never be independent. Okay. Hindi ako doon sa BP nung hindi siya umattend, di ho ba? Several times ko pong pinangarap yan na sana makasagot din ako ng gusto kong sabihin. Hindi ko po magawa. Hindi ko po magawa kasi alam kong nasasakripisyo ang buong ahensya. So ito po yung una kong gagawin. Pangalawa, gaya ho nung nakita natin sa confidential and intel funds. Nung una ho, siyempre naglabas ho kami ng joint circular para po dyan. 2015. Ngayon natin, mukhang hindi tama na yung report on confidential funds ay hindi makita ng public o hindi mapag-usapan on a public Hindi ko sinasabing as public as Baka pwedeng meron talagang committee na composed nitong mga tinatawag nating national security expert kung saan ilalahad at pag-uusapan, pagdedebatihan, yung tinatawag nating ano ba yung national security plan na yan? At ano yung work plan na sinasabi nating gagamitin natin para mabigyan tayo ng pera. Kasi nagiging too
subject to too much discretion, hindi po ba? Una, alamin muna natin. I have no problem with intelligence funds. Naniniwala po akong kailangan yan. Pero yung confidential funds, we have to limit the number of government agencies na dapat nating bigyan ng surveillance fund. So by the nature, civilian yan, di ba? At ang gagamitan rin yan talaga ay mga intelligence practitioners, di po ba? So kung ating pag-aaralan ng gusto, bubusisiin natin na ano-ano ba yung ahensyang civilian agencies na nangangailangan yan, ay siguro magkakaroon tayo ng sabihin natin mas mainam na prioritization kung sino ang bibigyan. And in that case, hindi natin kailangang agawan yung mga lehitimong ahensya na dapat meronan. And then sabi ko nga, we need to have a committee siguro in Congress or Senate kung saan ilalahad talaga. Pag-usapan natin, asan ang National Security Plan? Alin dyan ang gagamitin ng budget? Ano yung programa mo at bakit ganyan kalaki ang pundo mo? Ma'am, in other countries, ma'am, kasi for example, in the US, they have a joint oversight committee that will deliberate over intelligence activities and intelligence spending. I'm not sure if we have the same thing. Magkaiba po yung sa confidential and intel, di po ba? Kapo. Ms. Mendoza, of course, you're making a lot of sense, pero considering you'll be running as independent, siguro minamap out nyo na naman ngayon kung paano nyo gagawin yung kampanya nyo. Medyo mahirap yung aspiration nyo. Ano na ba, can you give us an idea kung paano balak nyo to get your message across? And you need to get elected. Paano po natin mapaparating yung mensahe nyo sa mga nakakarami para manalo naman, ano? Okay ho. Paano ho natin, ano ho ang ating binabalak? Una ho, syempre, hindi ho lingid sa inyong kaalaman, one of the conveners po ako ng isang bayan. At alam ko ho, tayaan ho. At alam ko ho, hindi ako mag-iisa. Sa isang bayan, tinry po nating i-unify yung different coalition. Naranasan po natin yung dynamics ng pagbubuo nun. Siguro ho, muli akong kakatok sa iba't ibang political parties na nakasama namin noon. Kung bagamat nananatili akong independent, baka po ako'y maaaring ma-invite o masabi natin guest candidate or ano po. Pwede rin po, tumitingin din po ako doon sa posibilidad na makasama po tayo kung maaari. Kaya lang, napakahirap naman itong hindi pa ako nagsasabi, sinasabi ko na dito sa interview. Ano po, yun po ba tulak nung sinasabi nating the pink kahit papano po siguro naman ho ay merong kaming unity in terms of purpose and objective. Kung mamarapatin po ay di kakatok po tayo sa kanila. I do not want to put them on a hotspot na inunahan po natin dito. Pangatlo ho, meron po tayong mga organisasyon na parati nating nakakausap at parati nating nakakatulong sa iba't ibang bagay. Hindi naman po ako para sabihing nakatago sa aking tahanan. Nagbabad din ho ako sa grounds nung ako po yung nag-aaral pa, nung nasa COA, nung last election. Kaya naniniwala po ako na merong tamang struktura, may tamang strategy. I'm into education. Marami pong brilliant minds. Alam niyo po, kung nakakahawa ang tapang, nakaka-inspire na rin po yung talino. At naniniwala ho akong siguro naman ho, hindi ako magyayabang pag sinabi kong may talino naman konti. At pag ganun po, madali naman din po siguro mag-invite ng sabi natin kaparehas natin na sa pag-iisip, sa pagdidesisyon, at I'm sure marami pong magpo-volunteer. Last question, Heidi. Last question, no? May fundamental akong tanong. Ikaw ba ay handa na makipagdebate kay Robin Hood Padilla, kay Lito Lapid, kay Bong Revilla, no? You're so wonderful tonight. Handa ka na bang makipagdebate sa mga magagaling nating senador? 2016 po, kahit bawal akong magsalita tungkol sa COA nung hinamon pong ihulog sa hagdan, tumayo po ako at nagsalita. Handa po akong makipagdebate sa kanino man. Lalong-lalo na po doon sa nagkakalat o naninira ng katotohanan.
Siguro pampalakas lang po ng loob kasi parang hinang-hina naman akong bigla ako napunta rito. Nagulat po ako dahil may iba hong mga tao na nagpe-pledge na po ng fund at nagulat na lang ho ako kung paano po nila nalaman. Ito ho yung paniniwala ko sa ating kapwa Pilipino. Malakas po tayo sa damayan. At kung hindi ho tayo mangangahas na labanan yung sistema ng money politics, tatanggapin na lang po natin na ganito ang ating kapalaran. Ms. Mendoza, pahabol lang, are you going to use social media? Kasi gusto ko lang malaman kung paano, kung independent candidate ka, malakas ba yung, may edge din ba dyan sa social media, yung maraming resources? Meron po, pero marami rin po tayong kasamahan sa social media. In fact, yan po akong pinag-aralan. Kahit ako, napaka-active ko sa social media. In fact, isa po yung aking tututukan. Meron na ho tayong tagline. Budget nyo, tututukan ko. So, dito, i-relay lang po natin, ang tawag po natin dyan, babaryahin po natin ang mga mensaheng matagal ko na pong ipinapaliwanag. Hindi lang ipinapaliwanag, kundi mga mensahe, prinsipyong aking tinayuan, aking ipinaglaban. This time, babaryahin lang natin para makarating siya sa ordinaryong mamamayan. Ma'am, pagkaklaro lang po, so you're running po for the Senate, no? Just to be sure, kasi we didn't really ask you about the position you're aiming for. Tama ho ba, you're running for the Senate? Opo. Pero let me just express this. Akala ko yung interview tungkol dun sa budget and pork barrel. Kaya parang gulat na gulat akong sumasagot dito. Kaya wala akong masabi kung hindi yun lang at the top of my mind. Pero andito na po ito, wala na pong urungan. Humihingi ako ng dasal, humihingi ako ng tulong. Huwag niyo po akong iwan mag-isa dahil ayaw ko pong mangutang ng loob sa mga taong hihingi ng kapalit. Hindi ho ako marunong magbayad sa pamamagitan ng serbisyo. Ang alam ko lang ho, tapat na paglilingkod na walang kilingan at walang kinikilala. Kung hindi, kung ano yung tama at kung ano yung para sa mas nakararami. Yes, ma'am. Ma'am, no worries. We will have you again at a later date to talk about your proposals for the budget and for for the pork barrel. Especially if you do get elected, we would want to get your insights and your platform with regard to these. Maraming salamat po. Ma'am, sasamahan kayo ni Ronald. Maraming salamat, Heidi. Mabuhay ka. Sasamahan Thank you. Thank you. Salamat po. Salamat po. Good luck po. Good luck. Po. Salamat. Thank you po. Thank you for joining the SORCON. Former Audit Commissioner of COA, Commissioner Heidi Mendoza. Okay po. Pakita namin sa likod namin. These are images from Mindanao Times. Just to be clear, Mindanao Times po ito of former President Rodrigo Duterte dun sa Mayor na. May video na tayo. Dun sa COMELEC office sa Davao para sa pagkasampa niya ng kanyang COC sa pagka-alkalde ng Davao City. At kasama niya, I think, asan si Baste? Ano si Baste? Well, si Hanelet. I don't see wala sa picture. Si Hanelet ang kasama niya. Pero nag-file ng Vice Mayor si Baste. For Vice Mayor si Mayor Baste. Now filing for Vice Mayor. Pero ang pagdan sa ngayon po ay hindi po tayo napapakinggan. Kaya nagpa-check po. Ano yan? Yung audio na yan. Is that live? No. Para yung hawak niya yung balik ka lang sa Facebook. Ay, tata? Okay. Balik ka sa chat. Nagsalita rin siya sa presscon kahapon yata yun. Inulit niya yung sinabi niya na wala siyang problema kay President Bongbong Marcos. Ang binanatan niya si Laila de Lima uli. At may lalabas consistent ba, no? May lalabas daw siya uli. May lalabas daw. Natawa ako ron. Okay. Well, it is a political season going into the election season, so you can expect a lot of artillery. It was so 8 years ago, di ba? Not unless he has something new to say. If it's the same old thing that was disproven already in court, then that's going to be pointless, if not old and obsolete.
So, yun po, si dating Pangulong Duterte nagkahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC sa Davao City. Of course, ang tanong ngayon, sino yung kanyang mga kalaban? Doon naman sa panig ng administrasyon. Ano ba, Job, nagfile ba si Nograles? Nagfile, no? Carlo, nagfile ba? Hinihintay pa natin. Si Migs. Oh. Si, Si Migs Naghihintay pa nag-file tayo. for mayor. for mayor, nagfile na raw for mayor. nagfile na raw si Migs for mayor. Migs Ah, Nograles. si Migs na. Oh, yung anak ni Prospero at kapatid ni Carlo. Yes. So si Carlo na ba So, sino papalit sa kanya sa distrito? Job? Si Kanino? Kay Migs. Yun ang wala. So that's going to be an interesting race. The old man Duterte versus the young lady Nograles. The Beauty and the Beast. Oh, Si Ronald po nagsabi nun, ha? Siya lang po nagsabi nun. Kami Si po Ronald nagsabi nun. Ikaw talaga, matutrouble tayo yung ginagawa mo yan. But you know, it does make for an interesting race considering the personalities involved. Kahit sa tumakbo si Digong, interesting. Well, yeah, that's true. Pero what makes it more interesting is yung kalaban niya is not just any guy or any old politician. This is a young politician na may itsura. First termer. So that also brings something to the Young table. Turk. Kahit naman tayo may itsura, hindi lang nga maganda itsura. Diba? Yan ang mga panglunas ng hirit to. Hindi, kahit si President Digong may itsura. May itsura nga, Diba? May itsura. Tama nga naman si Ronald. Ang munguya ng bubble gum. But some things never change. But I suppose as part of his trademark, parang I'm one of the boys, which makes it all the more interesting kasi yung kalaban niya sa pagka-alkalde is somebody who's also very active on social media. Di ba? Even before she became better known for her tussles in the Quad Committee, very high profile si Migs Nograles. Is it TikTok? TikTok, no? Yeah, TikTok. TikTok, oo. Maingay siya sa TikTok. Ayun. Let's bring in yes, Bok. Let's bring in our Mojo. Our Mojo Merimon Reyes, who is reporting to us live from the COMELEC tent at the Manila Hotel. Merimon, anong balita dyan? Sino ang pinakabagong tataya? Yes, Sir Ronald, Sir Ed, and Miss Amy. One last day na lang. Actually, ngayon, 15 minutes na lang, mag-e-end na itong second to the last day ng filing of COC. And within today, abuti na tayo sa mag-iisang daan na senatorial hopefuls or aspirants. At the same time, mag-100 na rin ang party list nominees natin. But for today, merong big names na rin tayo in politics na nakita na naghahain ng kanilang mga kandidatura. Comeback sa Senado ang pakay ni dating Senator Bingo Manasan, and tatakbo siya sa ilalim ng Reform PH Party, and nais niyang tutukan national security, land use measures, freedom of information, and food security. Even si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, nag-file na rin siya for senatorial bid or hopeful siya. At pangako niya na kung sakali mabibigyan ng pagkakataon ay bibigyan niya raw ng electric vehicles, lalong-lalo na ang mga driver at super ng walang interes na kailangang isipin. Nung natanong natin kanina, saan po manggagaling ngayon yung perang para sa mga bayarin na ito? Ang sinabi ni Governor Chavit Singson, siya na raw ang bahala doon. Di bali na raw na malugi, basta raw makatulong siya sa masa. Kanina rin, official Bok, na yung nag-compute ba pag-resign siya? ni Governor Abalos bilang DILG Secretary dahil naghain na rin siya ng kanyang COC. At ang sabi niya, pagpapababa ng bayarin sa kuryente, pagkain, sustainability, at pati yung pag-aamyenda sa local government unit codes ang kanyang tututukan. Senatorial aspirant din si former Senator Bam Aquino, at syempre natanong na natin kanina, ano yung magiging workflow pagka siya ay mabibigyan ng pagkakataon sa loob ng Marcos administration. Ang nasabi niya, wala raw problema ito dahil kahit na hindi siya parte ng mayorya dati, wala daw problema na nakikita sa pagpapatupad ng mahalagang mga batas. Dating Senador Manny Pacquiao na tumakbo sa presidential bid last 2022 elections, nag-file na rin siya ng kanyang COC sa pagkasenador. Ang gusto niyang labanan, korupsyon at makapagbigay daw ng job opportunities. Kasabay rin ito, si re-electionist naman na Senator Bong Revilla nag-file din ng kanyang COC. At ang nasabi niya, bukod sa track record niya ng pagsasapasa ng mga batas,
marami pa raw siyang kailangang trabahuhin tulad ng pagbababa ng presyo ng mga bilihin, pagkasagawa ng programa para sa mga mangingisda at magsasaka. Kanina rin, meron tayong nakitang isang emotional na senatorial aspirant. Mula siya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay si Nelson Ancahas. At same ito, tumakbo siya last time noong 2022 sa senatorial bid, pero natag kasi siya as nuisance candidate. Pero pareho yung pinaka-running platform niya, yung pagtawag niya sa pamahalaan para daw mas mapabuti o mapaganda yung access pagdating sa healthcare, medical services. Kasi kung ano yung binanggit niya dati, itong rare disease ng kanyang anak na congenital adrenal hyperplasia, ito pa rin yung pinaguhugutan niya ngayon na sana raw ay matuunan ng pansin na silang mga ordinaryong Pilipino ay may problema raw pagdating sa access sa mga gamot. Kasabay din ito, meron din tayo nakitang mga partido na nag-file din ng kanilang mga nominees. Kasama na dyan, ako Ilocano, pamilya ko, Akbayan Party List, kasama si Atty. Chel Jokno. And ang sabi ni Jokno, i-replicate nila kung ano yung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros sa Senado at the same time ipaglalaban daw ang interes at welfare ng mga Pilipino. People's Champ, ang second nominee naman dito ay ang actress na si Nora Honor. Ang focus niya ay yung pagtulong daw at pagrepresenta sa mga kawani niya sa media at film industry. Nung natanong din kung bakit siya sumabak ngayon sa larangan ng politiko, tinanong din kung dahil ba wala na raw ba siyang mga proyekto, wala na raw ba siyang pelikula. Ang sabi niya hindi raw ito totoo. Kaya raw siya pumasok sa politiko ay dahil daw gusto niyang makatulong sa kanyang mga kababayan, especially sa mga kawani niya sa media at sa film industry. Kasabay din ito, magsasaka party list, manibela party list, even yung MPBL party list, kanina katatapos na din nilang magsalita. And so far, 15 minutes na lang ang hinihintay natin. Titingnan pa natin kung meron pang hahabol. Merimon, itong Kate Chavit ba, nangangako siyang magbibigay ng electric vehicle sa sino pagbibigyan niya at saka gaano karami? In other words, has he computed kung magkano nagasasin niya for that magnificent promise? I asked that kasi, candidates give us all these promises na napaka-magnificent, like yung jet ski promise nung 2015 o 2016. We can't just take it anymore at face value kasi parang nagmumukha tayo. Sana, Merimon, natanong mo kay Chavit kung saan kami pipila ni Ed. Para doon Ang nasabi nga kanina ni Chavit Singson, lahat daw ng mga driver at super ang nais niyang matulungan. Hindi na specify kung ilang numbers ba yung plano niya, yung target niya na population na matutulungan. Hindi na specify kung magkano ba yung sinasabing ilalabas niyang pera. Basta sinabi niya raw kahit malugi siya, di bali na raw, basta raw makakatulong siya dito sa transport sector. Babenta yung submarine. Kayo naman, Ed, OPM season naman talaga to. Talagang pagalingan na lang yun ng pangako. Ano OPM season? OPM, promise me. Ganun naman lagi sa natin, tuwing election natin. Wala namang pagbabago dyan. Pakinggan niyo yung mga pangako. Yung buwan at saka mga bituin. Hanggang ngayon, katakot-takot pa rin problema natin. Yung buwan at saka mga bituin, pwede ipangako. Pero kasi this one is specific mamimigay siya ng mga electric vehicles sa mga super. Quite specific Parang yung jet ski. Merimon, marami bang inaasahan magpa-file bukas? Kasi marami mga nagpupungsoy-pungsoy dyan. Ang inaasahan namin katakot-takot bukas, 8. Totoo, Miss Abby. Bukas kasi last day na lang ng pagpapal ng COCs. Ang ina-expect natin dito yung mga manunorpresa. Pero for the big names, so far kasi kompleto na yung admin-senatorial state. Ang titignan natin yung pagdating pa ni Senator Kiko Pangilinan kasi wala pa siya ngayon So chances are baka bukas natin siya makikita. At the same time, yung mga last minute na filers. Dapat din kasi ina-expect natin itong si Davao City Mayor o outgoing Mayor Baste Duterte kasi nga nasabi, natatakbo supposedly yung father niya, si former President Rodrigo Duterte. Pero since pumasok na yung balita na he's gunning for the Vice Mayor position kasama si former President Duterte, tanggal na siya ngayon sa listahan. So titignan natin tomorrow kung sino pa yung mga pupunta dito. Pero for today, so far, mga party list na lang ang pumupunta at nagpa-file. So talagang wala ng Duterte na tatakbo for the Senate. Hindi pala totoo yung sinabi. Yung announcement. Tatlong Miss Abby. Even Duterte. yung nasabi that last time ni Senator Robin Padilla nung pumunta siya dito na physically well at may capacity to run for Senator itong si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, confirmed na natatakbo siya as Davao City Mayor. So yung claims na sinasabi na tatakbo for Senator itong si Baste Duterte, tanggal na rin siya sa usapan. Kung naman ang picture, Merimon, si Willie, bukas, pagpupunta siya dyan.
Si Willie Revillame kung sakali. Singi ka ng jacket. Ngiti na lang tayo eh. Sige na. Sa mga local Merimon, sa yung mga kilalang tao, may mga, sino yung mga pinaka-significant nag-file ngayon? Sa local, kasi iniintay si Mayor Isko, nag-file na ba siya? So far, Miss Ami, yan ang inaabangan natin bukas kasi within today, hindi natin nakita itong si Isko Moreno na sinasabi nga haharapin si incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. So in-expect natin bukas siya magpa-file. Pero for other LGUs, so far kumpleto na ang mga yung main personalities na ina-expect na tatakbo sa midterm elections. Marami kasi nakinig kay Ami doon sa Pungsoy. Oo nga eh. 8 daw yung pinakamaganda. 8 nga daw si Isko. 8 daw siya. Pero meron na siya mga political ads si Mayor Isko. Meron na sa ngayon, nauna yung ad niya sa pag-file. Yes, Miss Ami. Hindi lang din si Isko Moreno. Sobrang dami pa even before yung filing ng COCs na linggo. Pero yun nga ang sinabi kasi dito ng COMELEC, hindi pa raw ito matatag as premature campaign kasi hindi pa naman daw automatically na kandidato yung mga Hindi pa campaign COC. season. So technically, may gray area dito sa sinasabi pangangampanya ng supposed aspirants. Sa Pilipinas Pero naman, paano yung mga nag-display puro kung gray saan area. kahit saang pader, kahit saang pati poste ng electricity, hindi ba bawal yun? Hindi ba pwedeng pailan yun ng littering man lang or something? Yes, Miss Wala Ami. sa- Actually, wala sa meron kalsada ding eh. grounds para sa mga pagpalalagay ng campaign paraphernalia, whether or not during the campaign period or hindi. So titignan din natin ngayon yung magiging abiso ng COMELEC kasi nakikita na nga rin nila yung numero na umaangat ng mga supposedly nangangampanya sa mga sinusuportahan nila. Wala ka bang video, picture yan, Merimon, nung pagpa-file ng anak ni Napoles? Ng candidacy Naku, niya? wala tayo nun Oo, na Sir Ronald, Sir Ed. Maganda kasing picture yun eh. Meron sa Star. Nakita ko sa Star. Anyway, sige. Si Merimon, pakawalan natin. Maraming salamat, Merimon Reyes mula doon sa COMELEC 10 sa Manila Hotel. Maraming salamat. Merimon. Okay. Just to be clear, yung wala nang premature campaigning because nagiging premature Oo campaigning nga, lang. pero may mga During the batas campaign naman period, na which is not bawal anymore mag-defense premature. ng di ba? Bawal nang basta-basta ka maglagay kahit saan. Yeah, pero Diba? that's during the campaign They should period pay din. advertising fee if they want to. Anti-littering display sa law. public May place. anti-littering law tayo, Ami. Anti-littering. Eh, kung Anti-littering mo. nasa I'm not pader, kidding. hindi Merong littering yun. anti-littering. Saka may mga billboard law, may mga local ordinances Yan, mga ordinansa yan. regulating the display of billboards. Bakit yung mga private citizen nagbabayad, yung mga politiko hindi? Yeah, doon Diba? sila madadala sa mga local ordinances. Ay, tapos may pahabol na rin si Carlo tsaka si Migs Nograles hindi pa pala nagpa-file. Sumama lang sila sa local COMELEC office. Oo nga, wala pa. Pero hindi pa siya nagpa-file. May nag-file na iba. So just to be clear, correction lang po, hindi pa ho nagpa-file yung mga Nograles. Dahil may So, dapat- possibility pa na magpalit sila. Si Carlo ang mayor at si Mix ang... So abangan natin bukas yung mas makulay na araw siguro ng filing ng COC sa huling araw ng filing ng COC. Yes, last day. At alas 3 tayo magsisimula. Talaga, alas 3. Okay, goodbye na tayo. Pinapalisa tayo. Maraming salamat sa ating Editor-in-Chief ng Philippine Star na si Ami Pamintuan at sa ating pandit pangkalawakan na si Tito Ronald Llamas. Thank you guys for joining us this afternoon and we will see you again tomorrow at 3 o'clock in the afternoon tomorrow for a special on the last day of filing. I'm Ed Ringa. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.